sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Narinig ninyo? Ang bansang luluwalhatian niya sa Panginoon na Diyos ng Israel ay mula sa silanganan sa mga pulo ng dagat. Pero ating linawin, ano ba ang tinutukoy dito na silanganan? Doon pa rin sa aklat ni Propeta Isaias sa 43 talatang 5. Mula sa malayong silangan ay dadalhin ko ang iyong lahi at mula sa malayong kanluran ay titipunin kita. Sa makatuwid, yung silanganan na pagmumulan ng bayang pinili ng Diyos kapalit sa Israel ay bansa sa malayong silangan. Tanong, eto bang bansang Pilipinas na ating tinitirhan, eto ba ay bansa sa malayong silangan? Hayaan nating ang magpatotoo dyan ay isang aklat kasaysayan. Dito sa aklat na pinamagatang Asia and the Philippines ni Horacio de la Costa sa pahina 169 ay ganito ang sinasabi na ililiwat ko na sa ating wika. Hindi maaaring mawalan ng kabuluhan na ang bansa na halos nasa gitnang pangheografiya ng malayong silangan na ito ay ang Pilipinas ay siya ring bansang kinatatagang mabuti ng Kristyanismo. Natiyak natin ang pagmumulan ng mga tao na bansa na luluwalhati nga sa Panginoon na Diyos ng Israel na ang banggit ay silanganan o malayong silangan ay tumutukoy sa bansang Pilipinas. Pero baka may magsabi ng ganito, ang bansang Pilipinas ba ay pasok din sa description ng sulat ni Isaias na ang banggit ay sa mga pulo ng dagat? Ganito naman ang sinasabi sa website ng isdpe.com at acddialogue.org patungkol sa bansang Pilipinas. Ililiwat ko na rin sa ating wika. Ang Pilipinas ay isang arkipelago ng 7,641 na isla na malawak na nakakategorya sa ilalim ng 3 pangunahing pangheograpiya na dibisyon mula Hilaga hanggang Timog, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang baybayin ng Pilipinas ay umaabot ng hanggang 17,500 kilometro. 3 kilalang anyong tubig ang nakapalibot sa kapuluan, ang karagatang Pasipiko sa silangan, ang South China Sea sa kanluran at hilaga, at ang Celebes Sea sa timog. Malinaw, bukod sa natiyak natin na ang Pilipinas ay ang binabanggit sa silanganan na siyang bansang pinili ng Diyos bilang kanyang maging bayan, ay nakumpirma din natin na ang deskripsyong tinutukoy ni Isaias na ang sabi ay sa mga pulo ng dagat ay napatunayan ding taglay ng ating bansa. Kaya nga sa liriko ng ating pambansang awit, ang Lupang Hinirang ay may banggit doon na bayang magiliw, perlas ng silanganan. Kanina ay may binasa tayong talata patungkol sa sinabi ng Diyos sa Israel na doon ay sinabi nga na sila ay anak na suwail, mangmang at matigas ang ulo. Tanong, ano pa ang sinabi ng Biblia patungkol sa Israel na may kaugnayan din sa bansang pinili ng Diyos kapalit nila? Balik tayo sa aklat ng Roma 10, talatang 19 hanggang 21. Kung ganon, hindi ba nila ito naunawaan? Naunawaan nila dahil ayon sa isinulat ni Moises, sinabi ng Diyos sa kanila, iinggitin ko kayo sa pamamagitan ng ibang bansa. Iinisin ko kayo dahil ipapakita ko ang aking awa sa mga taong hindi nakakakilala sa akin. At buong tapang naman na sinabi ni Isaias ang sinabing ito ng Diyos. Natagpuan ako ng mga taong hindi naghahanap sa akin. Ipinakilala ko ang aking sarili sa mga hindi nagtatanong tungkol sa akin. Narinig ninyo? Ang Israel anya ay iinggitin ng Diyos sa pamamagitan ng ibang bansa na kanyang pinili bilang kapalit nito. Hindi ba totoo naman na ang Pilipinas ay bansang hindi kumikilala dati sa Diyos? Kung babalikan natin ang pag-aaral sa eskwelahan, ay itinuro sa atin na ang mga ninuno natin ay sumasamba noon sa iba't ibang mga Diyos. Ang pinakapopular sa mga ito ay ang tinatawag na anito. At alam nyo ba
na sa buong Asya ay bukod tanging ang Pilipinas lamang ang kaisa-isang bansa na Kristiyano? Ang katunayan ay ang mababasa sa website ng asiasociety.org na ganito ang sinasabi batay sa ating wika. Ipinagmamalaki ng Pilipinas na siya lamang ang Kristiyanong bansa sa Asya. Sinabi rin sa talata na ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga taong hindi nagtatanong tungkol sa kanya. Hindi ba't totoo rin ito? Na kung hindi pa ipinalaganap ng Espanya ang Katolisismo sa Pilipinas, ay hindi naman ito magiging isang... Kaya nga ang sinabi ni Mahal na Jesucristo na ganito ang pagkasulat sa Biblia sa Mateo 16:18. Ayun po, kaya ang Roman Catholic po ay naganap na natatag dahil ayan po ang inano ni Jesucristo, magkakaroon ng bato na para matuto ang tao at sumunod. Kaya proud ako, naging Roman Catholic po ako, Katoliko. Kaya maraming salamat po. Saka sana magbalik loob tayo sa Katoliko. At ayun po ay totoong sinabi ng mahal ni Jesucristo na tatatag niya. At natatag naman po. At nangangaral na po sila sa buong mundo. Ayan po. Kaya sana lagi tayong maging tapat at lagi maglingkod sa Diyos. Kristiyano. Sa makatuwid, ang ginawang pangangaral ng mga paring Kastila sa Pilipinas ang nagbukas ng pinto sa Pilipinas ukol sa pagiging bayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi na dapat natin ipagtaka kung balang araw ay malaman natin na sa Pilipinas ay mayroong mga hinirang pinili ang ating Panginoong Diyos. At ito nga ay ang grupo o kalipunan ng mga tao Po, na ipinalit sa bayang nag-video reaction po Israel. tayo sa